Magandang buhay mga kalakbay, ako po si Brother Joseph Paliligan at ngayon po ay talagang hinabol natin ang Holy Thursday upang ating talakayin ang tungkol sa banal na Eucharistia. Kasi tapos na po nating talakayin ang kahalagahan ng binyag. Meron po tayong 6 na sunod-sunod na lesson tungkol sa banal na Eucharistia. Bagamat ito ay pinaka-the best at ito yung sentro ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko, talagang nag-focus lang po tayo sa 6. Naalala ba ninyo ang kahulugan ng sakramento doon sa ating unang aralin? Sabi dito, ang sakramento ay isang panlabas na tanda itinatag ni Kristo upang magkaloob ng biyaya. Ang kahulugan ito ay talagang angkop sa banal na Eucharistia. Sigurado akong alam ninyo kung kailan ito tinatag. Kung kailan tinatag ang banal na Eucharistia. Siyempre, ito'y itinatag niya noong huling hapunan. Sa gabi noong si Jesus bago siya magdusa at mamatay para sa atin, tinipon niya ang 12 niyang alagad sa upper room. Doon niya binigkas ang mga salitang para sa consecration. Sa sandaling iyon, binago niya ang tinapay at alak upang maging kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng pagbigkas ng ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. At pagkatapos sinabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa banal na misa, meron po tayong tinatawag na epiklesis. Ito po ay isang termino na ginagamit sa Kristiyanong liturhiya, lalo na sa pagdiriwang ng Eucharistia. At ito ay tumutukoy sa bahagi ng panalangin kung saan hinihiling ng ating mga pari sa Espiritu Santo na bumaba at pabanalin ang alay na tinapay at alak upang ang mga ito ay maging katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito po yung binabanggit doon sa panalangin. Gawin mong banal ang mga alay na ito upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Tapos ito ay magbebel. Yan. Yun po yung ating pong laging nakikita. Ang tawag po doon ay epiklesis. Now, alam ba ninyo sa 6 na buwan bago yung huling hapunan, itinuro ni Jesus doon sa mga diskurso tungkol sa tinapay ng buhay. Ito ay kanyang itinuro sa mga sinagoga. Naganap iyon, yung bang matapos niyang paramihin ang tinapay at isda, nung pinakain niya yung 5,000, wala pa rin yung mga babae at mga bata. At dito yung sinasabi natin, this is one of the great miracles of Jesus Christ. At pagkatapos to, parang gusto ng mga tao na gawing hari ang ating Panginoon. Kinabukasan, matapos mangyari ito, nagtanong yung mga tao, ano ang dapat naming gawin upang maisagawa ang mga gawa ng Diyos? At sinabi ni Jesus, kailangang sumampalataya kayo sa akin. Doon nagsimula ang diskurso ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Alam mo, sa simula, meron siyang mga talinhaga. Pero sa dulo, doon sa kabanata 52 ng aklat ng Ebanghelyo ni San Juan, ay wala ng talinhaga doon, kundi tuwiran ng nagsasalita si Jesus tungkol sa kanyang sarili. Ano yung sinasabi ni Jesus? Ano nga ba ang tinapay na aking ibibigay? Ang sabi niya, ito ang aking laman na ibinibigay para sa buhay ng sanlibutan. Laman at katawan. Napakalinaw po nung binanggit ng ating Panginoon. Kung nais nating maligtas, dapat nating kainin ang kanyang katawan. Dapat nating inumin ang kanyang dugo. At ito, mga kapatid, ay nangyayari sa banal na misa. Ang kaligtasan ating makakamit ay makakabit natin kung tayo ay laging tatanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At ito po, sa pamamagitan ng pagdalo natin sa banal na misa. Alam ba ninyo, 6 na beses niyang sinabi ito doon sa mga diskurso. At pagkalipas ng 6 na buwan, sa ika-7 pagkakataon ay muli niya itong sinabi. Ang sabi niya, ito ang aking katawan. At doon naniwala yung mga apostol. Sa mga sandaling iyon, itinatag ng ating Panginoon ang banal
Eucharistia. Naalala natin ito tuwing ipinagdiruang natin ang ikinamang misteryo ng liwanag ng tuwing tayo magdarasal ng banal na rosaryo tuwing Huwebes. Kaya mga kalakbay, tumutok sa pang-araw-araw nating pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. Dahil sabi nga ni Father Rocky, kung maunawaan mo ito, maisasabuhay mo ito. At kung maisasabuhay mo ito, mamahalin mo ito. At kung mamahalin mo ito, hindi mo ito kailanman iiwan. Ito po inyong kalakbay, kalakbay sa Diyos. Mabuhay.